Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay karanasan ng aking lolo. Tawagin natin siya sa pangalang Lolo Dindo. Nangyari ito mga dekada 90 pa sa kanilang probinsya sa Iloilo. Karamihan sa aming magpapamilya ay alam din yung kwentong ito. Nasa edad na 50 mahigit yung lolo ko nang mangyari ito. Nakatira siya noon sa isang baryo na medyo malayo talaga sa syudad. Liblib na baryo na meron lamang kakaunting populasyon. Tuwing linggo ng umaga ay maaga pang umaalis si lolo upang magsimba sa bayan. Relihiyoso din kasi itong lolo ko. At dahil ilan nga sa kanilang mga apo ay nasa kanila, yung lola ko ay naiiwan madalas sa bahay at hindi na nga nakakapagsimba. Siya kasi yung nag-aasikaso sa maliliit nilang mga apo na doon din nga nakatira sa kanila noon. Maglalakad muna si lolo ng mga 15 minuto bago nga siya makarating sa may terminal ng tricycle kung saan nga ito makakasakay papuntang bayan. Habang naglalakad ay biglang naihi si lolo. Tumabi muna siya doon sa may damuhan at saka doon nga ay umihi muna ito sandali. Patapos na nga ito nung mapansin niyang parang may kung anong nilalangaw sa may unahan. Ang dami raw talagang langaw na nakuha na nga nun yung kanyang atensyon. Napalapit pa siya ng konti at noong medyo umihip yung hangin ay doon na nga niya naamoy yung hindi kaaya-ayang amoy. Alam niya agad na may patay na hayop doon o kung ano pa man na pinagmumulan ng naturang amoy na siya ring nilalangaw. Nilapitan yun ni lolo. Total, naroroon na rin naman siya eh. Ilang hakbang pa at noong nakalapit na nga ito, hinawi niya agad yung mga damo doon at tumambad na nga sa kanya yung isang nakakasukang tagpo. Isang kalabaw yung nakabalandra sa damuhan habang pinagpepiestahan ng mga langaw. Napatakip si lolo sa kanyang bibig at pati na rin sa ilong. Lalo at mabaho raw talaga yon. Tinignan niyang maigi at parang may malaking sugat yon sa kanyang tiyan. Inikutan pa nga niya upang makita ng malinaw yung sugat ng naturang hayop. At doon nga ay napansin ni lolo na wasak na nga yung tiyan ng kalabaw na iyon. Naganap siya ng stick sa paligid upang matignan niya kung ano nga bang nangyari. At nang meron nga siyang madampot na medyo may kahabaan namang stick, ay ginamit na nga niya yon upang malaman at siguraduhin kung may mga lamang loob pa nga ba yung kawawang kalabaw. At nagimbal si lolo nang malaman niya na wala na nga yung mga lamang loob. Animoy kinain na ng kung anong nilalang. Napatras na nga si lolo noon, lalo at hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na may mga gumagalang aswang sa kanilang baryo pati na rin sa mga karatig nitong baryo. Ano bang may gawa nito? Sambit na lang ni lolo sabay aalis na nga sana siya sa may damuhan. Nang bigla namang dumating yung kanyang kaibigan na tawagin naman natin sa pangalang Lolo Terio. Ano bang nariyan pare? At tila nagulat ka yata. Tanong pa nga po raw nito. Mukhang napansin na nga nito si lolo na nandun bago pa man siya makalapit. Sa pagkataranta ay agaran niyang pinakita ni lolo yung nadiskubre niya. At maging si Lolo Terio ay napamura na lang daw nang makita niya yon. Umupo raw ito saglit sa may damuhan habang tinitignan yung lagay ng hayop. Sandali daw itong natahimik at napailing na lang bago magsalita. Sigurado ako dito pre, gawa to ng aswang. Walang duda. Sambit daw nito at parang galit daw yung ekspresyon ng kanyang mukha. Paano mo naman nasabi? At parang siguradong sigurado ka talaga. Tanong naman daw ni lolo. Basta, magtiwala ka na lang. Alam ko yung pinagsasabi ko. Hindi ko lang kilala kung sino. Sagot naman daw sa kanya ni Lolo Terio noon na parang sigurado talaga siyang aswang nga yung may gawa nun. Pero dahil pareho nga silang nakabihis na at parehong magsisimba sa bayan,
Hinayaan na lang muna nila yon. Naglakad na lang sila at dinaanan na lamang nila yung bahay ng kapitan ng kanilang baryo upang sabihan ito sa kanilang nakita. Kahit yung kapitan daw ay nagtaka rin daw noon at sinabing siya na lamang daw yung mag-aasikaso upang malaman kung sino nga ba yung may-ari ng naturang kalabaw. At para mailibing na rin daw nila yon. Tumango na lang daw si Lolo, pero si Lolo Terio ay sandali pa raw na kinausap yung kapitan ng baryo. Aswang yung may gawa nun. Sinasabi ko sa inyo, may aswang na napadpad dito. Bagong salta lang dito, o baka dumayo lang talaga dito para makapangbiktima. Ang mga ganitong aswang na kalabaw na ang tinitira, asahan yung maging yung tao ay papatusin nun. Kapag mabigyan ng pagkakataon, dapat maging alerto tayo. Sambit daw nito, sabay umalis na nga sila ni Lolo. Pagdating nila sa simbahan, ay punuan daw noon, kaya't sa labas na lang daw sila. Nung nagkomunyon ng araw, ay inaya ni Lolo yung kanyang kaibigan na si Lolo Terio, pero ayaw daw nitong magkomunyon at sinabing sa susunod na lang daw na linggo. Hinayaan naman daw yun ni Lolo. Nung matapos na nga yung misa, ay sabay din daw silang umuwi. Hindi naman napigilan ni Lolo natanungin yung kanyang kaibigan patungkol sa kanilang nakita. Paring Terio, kinakabahan ka ba sa nakita natin? Kung totoong aswang yon, parang kinakabahan ako para sa mga kababaryo natin. Lalo na nga sa may mga kabataan at mga buntis. Sila yung delikadong mabiktima kung aswang nga yung may gawa nun. Sambit daw noon ni Lolo at hindi nga malilimutan ni Lolo kung ano yung naging tugon sa kanya ng kanyang kaibigan. Wala akong dahilan para matakot sa aswang na yon. Huwag lang siyang magpapakita sa akin at baka mapatay ko siya. Sagot pa raw nito. Hindi akalain ni Lolo na ganun nga yung pananalita ng kanyang kaibigan. Parang hindi man lang daw ito nakaramdam ng kahit konting kaba at parang galit lang talaga ito. At yun nga yung nangingibabaw sa kanya. Habang si Lolo ay aminado na medyo kinabahan. Lalo at may mga apo nga sila na sa kanila nga nakatira at wala din silang kalapit na bahay. Alam ni Lolo noon na kailangan niyang maghanda para kung sakali man ay hindi nga sila basta-bastang mabiktima ng kung sino mang gumagalang aswang sa kanilang baryo. Pagka-uwi daw ni Lolo ay sinabi agad niya kay Lola yung lahat ng mga nangyari. At maging si Lola ay kinabahan din daw noon. Kinuha agad ni Lolo yung kanyang itak at hinasa niya yon. Pinatibay din daw niya yung kanilang mga bintana at pinto. Lalo at gawa lang sa kawayan at pawid yung kanilang bahay. Noong hapon na, ay nabalitaan nga ni Lolo sa napadaang kababaryo. Nakababaryo rin daw nga nila yung nagmamay-ari ng kalabaw na kanilang nakitang wala ng buhay. At maging yung may-ari umano ay nagsasabi rin na aswang daw talaga yung gumawa ng bagay na yon. Ilang gabi ang nagdaan at wala namang nangyari, pero ayon kay Lolo Terio, ang mga ganong uri daw ng aswang ay malamang bago lang at kapag mga bagong aswang daw ay mas uhaw at mas walang kontrol sa kanilang pagkaaswang. Sigurado daw na gagawin ulit nun na mang biktima kapag naghintay lang sila. Pero medyo nakampante naman daw si Lolo noon at baka totoo namang hindi na nga mauulit pa yung nangyari doon sa kalabaw. Hanggang isang gabi, nagpapahinga na daw si Lolo noon habang gising pa nga yung kanilang mga apo. Naglalaro daw yung dalawang apo nila noon sa may kusina. Mga pinsan ko po yung tinutukoy niya dito. Natawagin na lang nating Mariel at Jonah. Maliliit pa sila noon. Nang bigla daw sumigaw si Mariel noon dahil may kung ano daw itong nakita sa ilalim ng bahay. May silong kasi yung kanilang bahay
Takot na takot daw ito, kaya't nung sumigaw ito, ay agaran ngang napadilat si Lolo. Kahit parang patulog na raw sana ito noon. Agad naman daw na sinundan yung pagsigaw ni Mariel ng pagsigaw din ni Jonah. Sabay umiiyak na daw itong si Jonah. Kasabay ng lahat ng yon, ay nakarinig si Lolo ng tunog na parang nawasak daw yung parte ng kanilang sahig. Gawa lang kasi yon sa kawayan. At medyo matagal na rin daw yon kaya't may mga parteng may mga butas na rin. Doon nga napabalikwas si Lolo pati na rin si Lola. Agad na kinuha ni Lolo yung kanyang itak. At paglabas nga nito ng kwarto nila, naabutan daw nito si Mariel na hinihila si Jonah. Ang isang paa raw ni Jonah ay nakalusot na doon sa may sahig na parang may humihila din dito mula doon sa ilalim. Nataranta nga si Lolo kaya't napatakbo na nga ito. Agad daw niyang narinig yung pag-angil ng kung anong nilalang doon sa ilalim ng bahay. Napasigaw nga siya at agaran niyang hinila yung kanyang apo. Nakita niya yung kamay na humihila sa ilalim, kaya't nagawa daw niya yung tusukin gamit ng kanyang itak. Dahilan para mabitawan nga ng nilalang ang paa ng kanyang apo. Sinabihan daw agad niya si Lola noon na ilayo yung kanilang mga apo doon sa may kusina at isara nga yung pinto pagkalabas niya dahil yun nga yung kanyang gagawin. Lumabas nga raw si Lolo daladala yung kanyang itak. At pagkalabas nito, isinara naman agad ni Lola yung pinto at bumalik na nga sila sa kwarto kasama yung mga apo nito. Inikutan naman daw agad ni Lolo yung aswang na yon pagkalabas nito. Nagpunta raw siya agad sa may likod ng bahay. Naririnig niya pa rin na naroon pa rin sa ilalim ng kanilang bahay yung nilalang. Kaya't yumuko daw siya noon para silipin yon at ilawan gamit yung kanyang flashlight. Nung gawin daw yun ni Lolo, bigla naman siyang sinunggaban ng nilalang. Nagpang-abot nga silang dalawa at gumulong-gulong pa sa mga damuhan. Doon na raw nabitawan ni Lolo yung kanyang itak. Habang nailawan naman ito yung nakakapangilabot na mukha ng nilalang na iyon. Parang tao pa rin daw yung katawan pero yung mukha daw nito ay nakakapangilabot. Naglalaway daw at mapupula yung mga mata at meron ding mga pangil. Sinubukan niyang hampasin yung nilalang gamit yung kanyang flashlight. Dinudumog na raw kasi siya nun. At kahit nagawa niyang hampasin yon sa ulo, ay baliwala lang daw dito. Natigil lang daw si Lolo noong sinakal na nga raw siya ng nilalang. Napakahigpit daw ng pagkakasakal na wala ngang nagawa si Lolo kahit ano pang panlalaban nito. Unti-unti na raw na nandidilim yung paningin ni Lolo noon. Akala niya ay katapusan na nga niya dahil hindi na nga talaga siya makahinga. Parang mawawala na raw si Lolo ng malay nung may biglang sumunggab sa nilalang na nakapatong sa kanya. May dumating daw na kung anong nilalang. At dinumog nga raw nito yung isa pa na nakapatong kay Lolo. At nagpagulong-gulong din sila sa may damuhan habang nakawala naman si Lolo sa pagkakasakal sa kanya ng aswang. Parang dalawang nag-aaway daw na mga hayop yung naririnig ni Lolo noon. Nakikita niya yung lokasyon ng dalawa na parang nagdudumugan yung mga ito. Pero hindi nga niya gaanong maninag yung mga pangyayari lalo at madilim. Pilit niyang inaabot yung flashlight niya noon hanggang sa makuha ng araw niya ito. Nang makuha na nga niya yon, ay bigla rin daw na tumahimik. Nakarinig daw siya ng ungol na parang nalagutan ng hininga. Tapos ay bigla raw na tumahimik. Inilawan nga niya yung parteng yon habang sinusubukang bumangon. At nung gawin raw niya yon, ay nakita niya yung isang mukha na kilalang kilala niya habang nakahandusay naman daw sa damuhan yung isa pang katawan. Teryo, ikaw yung nagligtas sa akin? Tanong daw agad ni Lolo habang hawak-hawak pa rin yung kanyang leeg na hindi pa nga lubos na nakakabawi sa pagkakasakal sa kanya kanina. Nilapitan lang daw siya ni Lolo Teryo noon at sinabihang manahimik. Siya na raw yung bahala sa aswang na iyon at bumalik na lang si Lolo sa loob ng bahay. Napagtanto na nga ni Lolo noon
na yung kanyang kaibigan ay isa rin palang aswang. Litong-lito daw si Lolo, pero ginawa niya pa rin yung sinabi sa kanya ni Lolo Terio at nagtiwala lang daw siya dito. Mga kalahating oras daw yung nagdaan ay may kumatok sa kanilang pinto. Si Lolo Terio. Nag-usap daw sila noon at inamin sa kanila ni Lolo Terio ang pagkatao nito. Isa nga itong aswang, pero hindi raw siya masama. Kaya pala ganoon na lang siya kasigurado na aswang nga yung may gawa doon sa kalabaw. Ayon pa dito, pinatay na raw nito yung umatake kila Lolo pero sana daw ay ilihim na lang nila yung lahat sa kanilang mga kababaryo. Huwag raw silang mag-alala at nagagawa niyang kontrolin yung kanyang pagkaswang at ni minsan ay wala siyang biniktimang tao. Namumuhay rin daw siyang parang normal lang din na tao. Hindi siya inusgahan ni Lolo at Lola noon. Tinanggap siya ng mga ito at nangakong ilihim yung pagkatao nito. Nagpasalamat din daw sila dito dahil kung hindi nga ito dumating ay baka napatay na si Lolo ng aswang na yon. Magkaibigan pa rin daw silang matalik ni Lolo hanggang lumipat ng araw si Lolo Terio sa Mindanao upang makasama din yung mga apo at anak nito. Ang sabi nga ni Lolo, may mga bihirang pagkakataon daw talaga na may aswang na hindi naman masama. Sana ay napulutan nga ninyo ng aral yung kwentong ito at nagustuhan din ninyo sana. Dito ko na rin po ito tatapusin at paalam. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Miriam. At magbabahagi lang ako ng kwento tungkol sa isang matandang babae noon sa aming baryo, dito sa probinsya ng Capiz. Itago na lang natin siya sa pangalang Lola Dayang. Nasa pagitan siya ng edad na mga 75 hanggang 80 anyos ng panahong yon. Mag-isa po siyang naninirahan sa kanyang munting kubo na malapit sa masukal na bahagi ng liblib na baryo. Kaya't pinaghihinalaan siyang aswang. Bukod pa roon, hindi rin siya gaanong lumalabas ng kanyang bahay upang makipaghalubilo sa ibang mga tao. Kung ihahambing nga siya sa mga kaedad niyang matatanda, malakas pa rin yung pangangatawan nito at tila wala man lang itong kakaibang karamdaman. Dahil din doon, mas tumibay yung hinala ng mga kababaryo namin na isa nga itong aswang. Kung ikukumpara sa iba naming kababaryo, ang bahay namin na aking asawang tawagin po nating Dino ang pinakamalapit sa bahay ng matanda. Sa tansya ko, mga nasa 50 metro lamang yung layo ng bahay namin mula sa kanyang kubo. At sa kadahilan ng yon, kahit papano ay nakikita o natatanaw namin si Lola Dayang tuwing lumalabas siya ng kanyang bahay. Pero kahit na ganon, hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon noon na makausap yung matanda, gayong mailap nga ito sa mga tao. Isa pa, takot rin kaming kausapin ito dahil nga pinaghihinalaan itong aswang. Base nga sa mga ganoong bagay, puro hinala lamang yung nagagawa ng mga tao sa baryo. Wala pa kasing nakapagpapatunay na totoong aswang nga yung matanda. Gayong wala rin namang kaming nababalitaang na biktima nito. May ilan man sa aming mga kababaryo na dumadaan minsan sa bahay nito at nakita itong lumalabas ng gabi sa kanyang bahay na parang may kung anong ginagawa roon. Ngunit walang nakakaalam kung ano nga ba yung ginagawa ng naturang matanda. Hanggang sa isang hapon noon, nagulat ako nang dumating sa bahay namin yung aking hipag na tawagin po nating Juliet. Kinabahan kaagad kami noon ng aking mister gayong nasa 5 buwang buntis yung kanyang kapatid. Tinanong nga siya ng aking asawa kung bakit biglaan yung pagpunta nito sa aming bahay. Mas kinababahala namin noon yung kanyang naging tugon. Napansamantala daw ay sa bahay muna namin ito makikituloy. Ayaw pa sana ng asawa ko noon dahil naisip niya yung tungkol kay Lola Dayang. At baka manganib nga yung kanyang kapatid. Pero kalaunan ay pumayag rin po ito. Dahil wala rin siyang nagawa ng sabihin ni Juliet na wala siyang kasama sa kanilang bahay. Dahil 1 linggong mawawala yung kanyang asawa dahil sa kanyang trabaho. Bukod pa roon, kami lang din kasi yung pinakamalapit na lokasyon sa kanila ng kanyang asawa. Kaya't wala na rin siyang ibang mapupuntahan kung sakali.
Dahil nga doon, sa bahay nga namin pansamantalang natulog si Juliet. Pinalalahanan na lamang siya ng aking mister na huwag masyadong lumabas ng bahay at iwasan yung matandang si Lola Dayang. Nagtanong pa nga ito kung bakit, ngunit hindi na nga sinabi ng asawa ko na pinaghihinalaan itong aswang, at nagsinungaling na lamang ito na baka mahawa nga ito sa malubhang sakit ng matanda. Tumango na lang po noon yung kapatid niya at hindi na nga nag-usisa pa. Kinagabihan, dahil sa pag-aalala naming mag-asawa kay Juliet, minabuti naming maglagay ng mga pangontra sa aswang sa loob at labas ng bahay. Ipinagtaka naman yun ng aking hipag, ngunit pinaliwanag naman ng aking asawa yung tungkol sa aswang, lalo na't buntis ito at lapitin ng ganong nilalang. Kaya't kailangan gawin yon, at nang hindi nga siya mapahamak, lalo na't merong sanggol sa kanyang sinapupunan. Sumang-ayon na lamang po noon si Juliet at hindi na nga nagtanong pa. Nagpasya na lang din po itong pumasok sa kwarto na tinutuluyan niya upang magpahinga. Naging maayos yung unang gabi noon na aking hipag sa aming bahay. May mga naririnig man kaming pagkaluskos at ingay sa labas ng bahay. Ngunit wala namang kakaibang nangyari. Kinaumagahan noon, ikinagulat naming mag-asawa nang makita namin si Lola Dayang na naglalakad papalapit ng bahay. Pinagsabihan kaagad ako ng asawa ko na puntahan si Juliet at huwag palalabasin ang kanyang kwarto. Ginawa ko naman po yung sinabi nito at pinuntahan ko nga yung hipag ko. Mabuti na nga lang at tulog pa pala ito ng mga oras na yon, kaya tinayaan ko na lang din. Nang marinig kong may kinakausap nga yung asawa ko, bahagya akong napasilip mula sa silid na tinutuluyan ni Juliet. Natanaw ko nga si Lola Dayang, yung kausap ng asawa ko, pero hindi ko nga gaanong naririnig yung kanilang pinag-uusapan. Nagtagal ng mga 10 minuto yung kanilang pag-uusap bago nagpaalam yung matanda. At nang wala na nga ito, lumabas na rin ako ng kwarto. Pinuntahan ko nga yung asawa ko at tinanong kung ano nga bang pinag-uusapan nila ng matanda. At ayon dito, nagtanong daw ito sa kanya tungkol sa babaeng nakita nito sa bahay namin. Ang tinutukoy nga nito ay si Juliet, kaya't sabi ng aking asawa ay kapatid niya ito, ngunit nakauwi na. Kinabahan nga raw siya nang magwika yung matanda na alam niyang buntis ito, kaya't dapat ay alagaan itong mabuti. Hindi raw alam ng asawa ko kung ano nga bang itutugon nito sa matanda nang sabihin niya yon. Tinapangan na lamang ng asawa ko yung kanyang loob at nagwikang hindi nga niya palalagpasin ang kung sino mang sumubok na gumawa ng masama sa kanyang kapatid. Napangisi na lang daw si Lola Dayang at nagpaalam na nang sabihin niya yon. Hindi nga alam ng asawa ko kung nakita nga ba talaga niya si Juliet, o baka naaamoy lamang nito yung mabangong samyo ng buntis kong hipag. Kaya't nagtungo siya sa aming bahay. Nang hindi rin namin inaasahan, pinagsabihan na lamang ako ni Dino na matyagan yung paligid, lalo na tuwing gabi. Gayong malakas daw yung kanyang kutob. Sa ilang araw na nasa bahay namin yung kanyang kapatid, ay hindi malabong may mangyaring hindi maganda rito. Lalo at alam ni Lola Dayang na sa bahay namin ito at hindi pa rin nakauwi, kahit pa sinabi niyang nakauwi na. Gawa nga nun, mas sinigpitan naming mag-asawa yung pagmamatsyag sa paligid, lalo na tuwing gabi. Binabantayan ko rin yung aking hipag at sinisigurong hindi ito gaanong lumalabas ng bahay, lalo na kapag humantong na nga yung hapon. Nagpatuloy nga yung ganong sitwasyon namin at sa paglipas ng ilang araw, wala pa rin namang nangyayaring kakaiba. Maliban na lang din sa ilang ulit na pagpabalik-balik ni Lola Dayang sa bahay namin upang makipag-usap tungkol sa kahit ano, basta't meron lang siyang dahilan upang makipag-usap. Yun nga lang, hindi nawawala sa mga tanong ng matanda yung tungkol sa aking hipag. At sa kadahilan ng yon, mas tumindi nga yung hinala ng asawa ko na totoo nga ang aswang si Lola Dayang. Dahil nasanay kaming walang nangyayari ng mga nakaraang araw, kahit papano ay nakampante kami.
Pero ng mga ikalimang gabi na aking hipag sa aming bahay, ginulantang kami ng pagpaparamdam ng aswang. Tahimik po yung gabi noon, kaya't hindi kami nag-iisip ng posibleng may mangyaring hindi maganda. Nagpapahinga ng kami ng asawa ko noon, habang yung aking hipag naman ay mahimbing na rin natutulog sa kanyang kwarto. Ipipikit ko na sana yung aking mga mata nang maramdaman kong bumangon yung asawa ko sa aming higaan. At dahil doon, napatingin na lang ako sa kanya at tinanong siya kung ano nga bang problema. Tinugunan naman niya kung masakit umano yung kanyang tiyan, kaya't magbabanyo na muna ito. Hinayaan ko na lang po yung asawa ko noon at nagpasya na lang din akong mauna na ring matulog. Subalit, hindi pa man nakakalabas ng kwarto yung asawa ko, may naulinigan kaming pagyabag sa labas ng bahay. Dahil doon, naisipan mo nang silipin ng asawa ko ang labas ng aming bintana. Narinig ko pa siyang napamura, kaya't kinutuban ako ng hindi maganda. Mabilis akong bumangon ng dali-daling lumabas ng bahay si Dino. Sumunod naman ako sa kanya at ganoon na lamang yung takot ko nang kumuha ito ng itak at lumabas ng bahay. Susundan ko nga po sana ito upang alamin kung ano nga bang nangyari. Ngunit hindi ko na nga nagawa nang makarinig akong umuungol si Juliet sa kanyang kwarto. Nang marating ko nga yung kwarto nito, nakaramdam ako ng pagkabahala nang maabutan itong namimilipit sa sakit. Kaagad ko itong nilapitan at saka ginising. Pero kahit anong gawin ko rito, ay hindi ito nagigising. Labis nga akong nag-alala at natakot na rin ako dahil hindi ko alam kung ano yung aking gagawin. Nasa ganong sitwasyon ako nang marinig ko yung sigaw ng aking asawa sa may tapat ng bintana ng kwarto kung saan nga kami naroroon ni Juliet ng mga sandaling yon. Walang ano-ano rin, nakarinig ako ng malakas na paghiyaw at garalgal na sigaw na umalingaw-ngaw sa paligid. Nagulat pa nga ako noong bigla na lang nagmulat yung kanyang mga mata at tila natakot po si Juliet habang hinahabol pa yung kanyang paghinga. Ang sabi pa nito na naginip siya ng hindi maganda. Inalalayan ko naman po ito at kinuha yung baso ng tubig na nasa mesang malapit sa higaan nito. Kinuha naman niya iyon at ininom nga yung tubig doon. Pareho kaming napalingon noon sa bintana nang marinig naming nagmura yung aking asawa. Dahil sa aking kuryosidad, naisipan kong silipin mula sa bintana kung anumang nagaganap sa labas. Saktong pagsilip ko, bumungad sa akin yung aking asawa na noon ay sinusubukan ng sagpangin ng isang dambuhalang aso na batid kong isang aswang. Natakot ako nang mapalingon sa gawi ko yung naturang nilalang, lalo pa't nagbabaga po yung mga mata nito habang naglalaway. Bigla rin itong napangisi na animoy na nanabik gayong sa kwarto na nga po yun ng kanyang bibiktimahin. Pinagmasdan ko pa nga po noon yung aking asawa habang sinusubukang labanan yung malaking aso. Nasa ganong estado nga nang biglang humiyaw si Juliet. Nakahawak ito sa kanyang tiyan, kaya't mabilis ko itong nilapitan. Naisip kong takpan ng itim na damit yung kanyang tiyan. Muli ko namang sinilip yung aking asawa na noon ay patuloy lang sa pakikipaglaban sa aswang. Nakahawak na rin po ito sa kanyang tiyan na meron ng sugat na parang nakalmot ng malaking hayop na yon. Noong akmang atakihin na nga sana siya ng aswang, nanlaki yung aming mga mata nang may biglang sumugod na isa pang malaking aso rito. Maging yung aking asawa ay nagulat at napako sa kanyang kinatatayuan. Tinignan siya ng malaking aso na kakarating lamang at tila sinenyasan siyang umalis doon. Hindi man maintindihan ng asawa ko kung bakit nangyayari yon, pero hindi na nga niya inaksaya pa yung kanyang oras noon. Sakto rin kasing umatake yung aswang na kinakalaban nito, kaya't mabilis na nga itong umalis doon. Pumasok siya sa kwarto namin at nilapitan yung kanyang kapatid. Bago nga niya ako lapitan upang sumilip din sa bintana. Ganoon na lang yung gulat at pagkamangha namin nang napatumbangan ng malaking aso na tumulong sa kanya, yung kalaban nito. Magkakasunod din po nitong inatake
yung kanyang kalaban hanggang sa makagat nga niya ito sa leg. Buong lakas at paulit-ulit po nitong ibinalibag at binabagsak sa lupa yung kanyang kalaban. Hanggang sa manghina na nga rin po ito. Galit na galit noon yung dambuhalang aso na tumulong sa aking asawa. Hindi nito tinigilan yung kanyang kalaban hanggang sa mapatay na nga po niya ito. Nang wala ng buhay yung isa sa kanila, umalulong po yung asong tumulong sa aking asawa. Napatingin pa nga ito sa aming gawi bago ito mabilis na tumakbo papalayo. Dala yung katawan ng kalahi nitong pinatay niya. Nagkatinginan kami ng mister ko noon at napaisip kung sino nga ba yon. Hindi mapigil noon yung panginginig ng aming mga katawan dahil sa kabang nararamdaman. Natigil lamang kami sa pag-iisip nang tawagin na aking hipag yung kanyang kapatid. Nilapitan namin siya at tinanong kung kamusta nga ba yung kanyang pakiramdam. At ayon dito ay maayos na rin daw at wala nang pananakit ng kanyang tiyan. Nagbantay na lang kami ng gabing yon at baka bumalik pa nga yung aswang na yon. Napag-usapan pa nga namin noon yung tungkol sa malaking aso na tumulong sa kanya. Malakas daw yung kanyang kutob. Pati na rin ang kutob ko. Nakilala namin kung sino nga ba yon. Dahil naisip namin na hindi malabong si Lola Dayang yung aswang na yon. Dahil nga roon, nakaramdam kami ng hiyaga yung inisip naming siya nga yung aswang na nagkaka-interes sa aking hipag. Napagpasya namin ng asawa ko noon na kapag makita namin yung matanda, ay magpapasalamat nga kami rito. Kinaumagahan nga po noon, nagtungo sa bahay namin si Lola Dayang. May mga sugat po ito sa kanyang leg, pati na rin sa kanyang mukha, na marahil ay dahil sa pakikipaglaban sa kanyang kalahi. Binalaan niya kami tungkol sa aking hipag, at binigyan niya po ito ng proteksyon sa masasamang elemento. Nagpasalamat naman kami rito lalo na sa pagligtas nito sa asawa ko mula sa dambuhalang asong yon. Hindi man nagsalita si Lola Dayang, sapat na rin po sa amin yung ngiti niya bilang kumpirmasyong siya nga yon. Mabilis naman po itong umalis noon at hindi na rin lumingon pa. Nang mga sumunod na araw hanggang sa makauwi na nga sa kanilang bahay yung aking hipag, wala na ring naganap na pang-aaswang. Hindi na rin pumunta pa sa aming bahay si Lola Dayang. Ilang linggo nga ang lumipas noon nang puntahan ng asawa ko yung bahay nito. At lalo po namin ikinagulat nang makita niya si Lola Dayang na duguan at wala ng buhay. Yung mga sugat po nito talagang ikinagulat ng asawa ko. Dahil parang mabangis raw na hayop yung may gawa. Sa hinala namin noon, binalikan si Lola Dayang ng makamag-anak ng aswang na kanyang pinatay. Marahil ay aswang rin yung mga ito, kaya't wala siyang nagawa. At nagawa nga siyang patayin ng mga yon. Siyempre, nakaramdam kami ng lungkot. Pero hindi talaga namin alam kung tama ba yung aming mga hinala. Paki-comment na lang din po dito kung ano ba sa tingin ninyo. At dito ko na rin muna tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat. Nais ko lang na ibahagi sa inyo itong kwentong ito. Naging karanasan ito ng aking pamilya noong ako ay bata pa. Sa aking pagkakatanda ay nasa mga edad na 10 taong gulang pa lamang ako nito at mga nasa dekada 90. Siya nga pala, tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Dominic at naganap itong kwento kong ito sa Batangas. Noong mga panahong ito, may tuturing kong salat yung aming pamumuhay. Yung aking ama ay nagsasaka lamang noon at yung nanay ko naman ay naglalako ng gulay. Kahit paano, nakakakain naman kami. Pero kung ihalin tulad ko sa ibang mga tao sa aming baryo, di hamak na mas mahirap kami kung ikukumpara sa kanila. Dahil doon, nag-isip yung aking mga magulang ng ibang mapagkikitaan na siyang pupwedeng pandagdag sa aming pang-araw-araw na mga gastusin. Hanggang isang pagkakataon, nagkaroon ng ideya si nanay na magtinda sila ni tatay ng barbecue sa may tapat ng bahay namin. Malapit lang naman kami sa may simbahan
at sa munting plaza ng aming lugar. Kaya't naisip nilang baka magiging malakas nga yung aming benta. Sa aking pagkakatanda, ay 1 linggo nilang pinag-ipunan yung magiging puhunan nila. Tandang-tanda ko rin na tag-init po yon. Nang magsimula kaming magtinda, tuwing sasapit yung dapit hapon. Habang abala naman yung mga magulang ko sa pag-ihaw ng mga binibili sa kanila, naalala kong naglalaro lang ako noon sa isang tabi. Kung minsan naman, kapag kakilala ko nga yung bumibili, ay pinapansin ko naman yon. Kapag ganoon, minsan ay binibigyan din nila ako ng makakain. Isang araw, habang abala sa pagtitinda yung mga magulang ko, ako naman ay naglalaro lang ng aking mga laruan. Habang ganon nga yung nangyayari, ay may nakita akong isang ale na nakabelo ng itim. Sobrang payat po nito at parang pagod na pagod. Nakaramdam ako ng awa noon, kaya't pinagmasdan ko siya ng palihim. Habang siya naman ay abala sa panunood sa aking mga magulang na nag-iihaw ng mga binibili sa kanila. Nang mga panahong ito, naging mabenta sa mga tao yung inihaw na atay ni nanay at saka yung barbecue na karne ng baboy. Habang pinagmamasdan ko siya ay nakaramdam ako ng awa noon. At dahil doon ay pasimple akong lumapit sa matandang yon. At mahinang boses ay tinanong ko siya kung nagugutom na ba ito. Hindi ko nga alam kung bakit sa halip na makaramdam ako ng takot sa kanya, ay lalong nangibabaw sa akin yung awa. Ilang segundo pang hindi nakasagot sa akin yung matandang yon at nanatili siyang nakamasid sa aking mga magulang. Dahil dito ay nilakasan ko pa nga yung tinig ko at inulit yung mga tanong ko sa kanya. Dahil doon ay napatitig na nga ito sa akin at napawika na talagang nagugutom na raw ito. Sinabi ko naman sa kanya na ipag-iihaw ko siya. Pero umiling lang po ito sa akin. Sabay sabi na, "Bigyan mo na lang ako ng hilaw na atay at ako na yung bahala riyan." Wika pa nga po nito. Dahil bata pa nga ako noon ay parang wala lang sa akin ang kung ano mang kanyang sinabi. Hindi ko na inisip kung ano nga yung kanyang tinutukoy o kung ano ba yung kanyang gagawin sa atay. Noon din, patakbo nga akong lumapit kina nanay at dahil abala nga yung mga ito, hindi nila namalayan yung aking ginawa. Pagkatapos kong makuha yon, agad nga akong tumakbo para dalhin sa matanda yung atay. Nang makalapit na ako, agad ko ngang ibinigay yon. Kita ko pang namulagat yung kanyang mga mata at marahil nangangahulugang natutuwa ito. Hindi na nga niya nagawa yung magpasalamat sa akin noon. Napatulala na lang ako habang nakamasid sa kanya noon nang makita ko nga yung kanyang ginawa. Biglaan kasi niyang isinubo yung atay na yon at nilantakan. Tumutulo pa nga yung bibig nito noon dahil siyempre meron pang bahagyang dugo. Lalo at hindi yung luto, pero parang wala lang sa kanya. Noong mga panahong ito, kinikilabutan na ako ng sobra. Para rin akong nawala sa sarili ko noong sandaling yon, na marahil ay dulot ng matinding trauma dahil nga sa aking nakita. Napaigtad na lang ako noon nang kalabitin ako bigla ng isang kakilala na bumili sa aking mga magulang. Nagtanong pa siya kung bakit nga ako nakatulala, pero parang umurong yung dila ko noon dahil sa kaba. Napailing na lang ako noon at patakbo na ring bumalik sa aking kinapopwestuhan para maglaro. Pagkabalik ko roon, doon lang lumakas yung kabog ng aking dibdib. At parang binalot na nga rin ng takot yung aking buong sistema. Kalaunan, dahil hindi ko kinaya yung takot na aking nararamdaman, minabuti kong umuwi na lamang sa bahay at doon ipagpatuloy yung paglalaro. Nagpaalam na lang ako noon sa aking mga magulang para hindi sila magtaka. Magmula nga ng araw na iyon ay hindi na ako sumasama sa aking mga magulang kapag nagtitinda yung mga ito.
minabuti ko na lang na manatili sa bahay kaysa makita ko yung aling yon. Lalo at hindi na nga nawaglit sa isipan ko ang kanyang itsura habang kumakain ng hilaw na atay. Isang gabi, habang nakahiga na ako at nagpapahinga, narinig kong nag-uusap si nanay at tatay patungkol sa isang ale na nanlilimos umano sa kanila ng atay. Hindi raw nila alam kung ano yung gagawin niya sa hilaw na atay. Pero binigyan na lamang daw nila dahil na rin sa awa. Lalo akong nakaramdam ng takot. At dahil doon, naisipan ko sanang sabihin kina nanay yung patungkol sa aking nasaksihan. Pero dahil naisip kong baka matakot nga sila at tumigil sa pagtitinda, minabuti kong itikom na muna yung aking bibig. Siyempre, bata pa ako noon at hindi ko rin alam talaga kung ano nga bang dapat gawin. Isang umaga, saktong pagkagising ko, ay naabutan ko yung aking mga magulang na nagkakape. Lalapit na sana ako sa kanila, pero narinig kong nag-uusap nga sila patungkol sa ale. Sinabi ng aking ama na may kutob siyang aswang yung aling yon, kaya't nagkaroon nga siya ng plano. Kinahapunan noon, nang makapwesto na nga sila ay nag-ihaw siya ng tuyo. Amoy na amoy ko yon dahil malapit lang naman doon yung aming bahay sa kanilang pwesto. Hindi ko man alam kung ano yung kanyang binabalak noong mga sandaling yon. Pero nanatili lang ako sa aming bahay habang nakamasid sa kanila mula sa bintana. Maging yung mga taong bumibili raw sa kanila ay nagtaka kung bakit nag-iihaw nga sila ng tuyo. Gayong mga barbecue naman yung kanilang tinitinda. Sinabi na lamang daw ni tatay na yun daw yung aming uulamin kinagabihan. Bandang 6:00 noon nang matanaw ko yung ale na nakatayo sa gilid ng simbahan. Parang nais po nitong lumapit kina nanay at tatay noong mga panahong yon. Ngunit parang may kung anong pumipigil dito. At dahil doon, sa kanya ko nga ipinako yung aking paningin. Walang ano-ano. Nakita ko siyang nagpapahid sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung ano nga bang dahilan nun. Pero nang mapayuko po ito, sabay talong ko, doon ko nga nawari na parang hindi nga niya nagawang pigilan ang kanyang paglalaway. Kitang-kita ko na tumutulo yung kanyang laway na hindi nga niya nagagawang pigilan. Kalaunan, nang dumami yung mga taong bumibili kina nanay, doon ay nagmadali itong umalis at parang ayaw niyang makita siya ng mga tao na nasa ganoong sitwasyon. Saktong pagkaalis naman ng ale, ay nagsimulang maglakad yung tatay ko patungo sa gilid ng simbahan at may kung anong tinitignan doon. Naisip ko noon na baka alam ni tatay na doon nga nagkubli yung ale. Nang malaman naman niyang walang tao roon, bumalik nga siya sa aming pwesto at ipinagpatuloy yung kanyang trabaho. Lalo kasing dumami yung mga tao noon dahil nataon palang may sayawan sa kabilang baryo at madadaanan nga yung aming barangay. Dahil dito, bago pa man mag 8:00 ng gabi, ay tuluyan na ring naubos yung kanilang mga paninda at nakauwi sila sa aming bahay na tuwang-tuwa. Pagkarating nila, naghapunan nga kami noon at isa nga sa inulam namin na yung tuyong inihaw ni tatay. Noon din ay nagtaka ko kung bakit niya ginawa yon at napangisi po ito sabay wika ng pabulong. Para kung may aswang na makaamoy ng inihaw na tuyo, ay maglaway ito ng maglaway. Sabi pa nga po nito. Inilabutan ako sa mga huling katagang kanyang sinabi. Pakiramdam ko ay lalo pa akong natakot sa aling yon. At dahil doon, sinabi ko na nga sa kanila ni nanay na mula sa aking pwesto, nakita ko yung ale na napapayuko at parang nasusuka. Napailing yung tatay ko noon sa akin at napawikang hindi daw yun nasusuka, kung hindi ay naglalaway raw. Sinabi ko na yung aling nakita ko ay siyang binigyan ko ng atay at kinain ito ng hilaw. Agad namang namulagat yung mga mata ng aking ama at saka nagtanong kung kailan ko raw ba binigyan yung aling yon. Sinabi ko naman sa kanya at napamura siya ng pabulong. Dahil pagkatapos daw na gawin ko yon,
ay madalas nang lumapit sa aming pwesto yung ali at nanlilimos ng hilaw na atay. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaksyon ko ng mga panahong yon. Dahil nalaman kong iisa pala yung ali na nabigyan ko ng atay, narinig kong pinag-uusapan nila nanay. Dahil nakumpirma ko na nga yun, lalo pa akong nakaramdam ng takot. Lalo pa at ayon kay tatay, ay aswang daw yung aling yon. Nasa ganoong sitwasyon kami noon nang may marinig kaming kumatok sa pinto. Pero wala namang tumatawag sa amin. Subalit pagkalipas ng ilang minutong pagkatok, may narinig kaming boses sa may labas at nagwika ito. "May atay pa ba kayong natira dyan? Palimos naman oh." Pagkarinig namin ng winikang yun ng ali, agad na napamura ng malakas yung tatay ko. Sinabi niyang wala kaming atay na maibibigay sa kanya, pero mayroon daw siyang buntot ng pagi. Pagkawika ni tatay ng mga panahong ito, tumayo siya at pagkatapos ay kinuha yung kanyang buntot ng pagi na nakasabit sa may dingding. Pagkakuha niya ay agad niyang hinagupit yung pinto. Marahil ay nagulat doon yung ali na nasa labas ng pinto, kaya agaran po itong napahiyaw. At matapos nun, napawika ulit yung tatay ko na kapag hindi pa rin ito tumigil sa panlilimos, dadalhin niya ang buntot ng pagi at kahit nasa harapan ng maraming tao, ay lalatiguhin siya nito. Pagkatapos niyang sabihin yung ganong bagay, natahimik po yung nasa labas. Inakala ni tatay na wala na nga yung aling yon, kaya't pinagbuksan niya nga ito ng pinto. Pero saktong pagkabukas niya, ay naabutan nga niya yung naturang ginang na nakaupo kagaya ng palaka, naglalaway, at pilit na kinakagat yung kanyang daliri sa paa. Dahil doon ay napamura nga yung tatay ko at itinabo yun. Pero pagkatapos niyang magwika at hindi pa rin umaalis yung naturang ali, agaran nga niya itong hinagupit ng buntot ng pagi sa may bandang ulo. At dahil sa ginawa ng tatay ko, tinigil ng ginang yung kanyang ginagawa. Pagkatayo niya at pagkaharap kay tatay, biglang tumayo raw yung mga buhok nito at parang nakabuhaghag. Umangil siya sa aking ama. At noon lang nakita ni tatay na nagbabaga yung mga mata nito. Bunsod ng alam ni tatay na aswang nga yung naturang ali, sinabihan niya si nanay na dalhin sa kanya yung lalagyan namin ng asin. Pagkatapos niyang magwika ng mga katagang ito, hinambalos ni tatay yung aling aswang ng kanyang hawak na buntot ng pagi. Sakto naman noon na nakabalik na rin yung nanay ko, kaya't kinuha na nga ng aking ama yung lalagyan ng asin. Pagkakita naman ni nanay ng ali ay nataranta na nga siya at sinabihan yung tatay ko na itabo yun. Dahil dito, ay muli pa niyang nilatigo yung ali. At pagkatapos niyang gawin yon, sinabuyan nga niya ng asin yung aswang na siyang naging dahilan para mapahiyaw yon. Sabay agarang tumakbo palis. Muli pang napasigaw yung tatay ko at nagbanta sa aswang na yon. Marahil dahil sa naging pagsigaw ng aking ama, ay nabulabog na rin yung iba naming kababaryo. Pumunta sila sa aming bahay at nagtanong kung ano nga bang nangyari. Sinabi nga ni tatay yung lahat sa kanila, at noong ilarawan niya ito sa mga kababaryo, napag-alaman naming aswang nga yung aling yon. At marahil daw hindi nito kinaya yung kanyang namanang sumpa, kaya't nawala daw sa katinoan. Ang ginawa daw ng aling pagkagat sa daliri ng kanyang paa ay paraan sana niya para pilit na pigilan yung kanyang pagkaaswang. Pero dahil nagawa ni tatay na hambalusin siya ng buntot ng pagi, nagtigil sa pagkagat doon yung ali at nakita ni tatay na unti-unti itong nagpapalit ng anyo. Hindi na rin kami gaanong nakatulog ng gabing yon. Nangamba kasi kami na baka bumalik pa rin yung aswang. Mabuti na nga lang at hindi na rin po ito bumalik. Lalo at kumalat na rin sa baryo yung tungkol sa kanya, kaya't marahil ay tumakas na rin po ito. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ay meron ding karanasan
Sa kung ano-anong kababalaghan, pero ang hindi ko talaga makakalimutan ay ang karanasan ko sa isang aswang. Nakatira ako sa probinsya po mismo ng Capiz, sa kung saan pinakamatunog ang usapang aswang. Para po sa akin ay hindi naman Capiz ang lugar na may pinakamaraming aswang. Pero sa lugar lang po talaga namin sumikat ang mga nilalang na yan. Gayunpaman, hindi po maitatanggi na meron din talagang aswang dito sa amin. Gaya ng karamihan din sa mga lugar sa Pilipinas. Kung tama po yung pagkakaalala ko, mga taong 1991 nang mangyari itong kwento ko na ito. Kung kailan ako ay mga nasa 16 na taong gulang pa lamang. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jomar. Nakatira po kami sa isang baryo sa Hamindan. Isang bayan po sa Capiz, sa mga hindi nakakaalam. Hindi ko po intensyong manira sa lugar namin at nangunguna na po ako na nasa inyo naman po kung maniniwala kayo o hindi. Doon po banda sa kinalalagyan ng bahay namin. 3 lamang po kaming magkakapitbahay na magkakalapit. Yung iba po kasing mga bahay, nasa malayo naman po banda. Bale, yung bahay po namin yung nasa gitna. Itong bahay po naming ito ay parang bahay kubo lang talaga. Lalo at mahirap talaga ang buhay noon. 2 lang po kami ng nanay ko na magkasama sa bahay. Dahil naanakan lang po yung nanay ko nung nandoon po siya nagtrabaho sa Maynila. Nung mabuntis na po ito, tinakbuhan na po siya ng kanyang kasintahan. Dahil hindi alam ng nanay ko na meron na rin palang asawa. Yung lalaking yon. Ayoko pong tawagin siyang tatay dahil niloko po niya at sinaktan yung nanay ko. Kaya ang nangyari po noon, bumalik po yung nanay ko sa Capiz at dito po niya ako pinalaki. Yung 2 bahay naman pong malapit sa amin, medyo mas maganda po yung bahay. Gawa po sa tabla ang mga dingding at yero naman po yung kanilang bubong. Yung isa pa nga po ay merong 2 palapag. Dito po sa kapitbahay naming nakatira sa 2 palapag, nagsimula yung lahat. Yung nakatira po doon ay 3 babaeng magkakapatid. Tres Marias pa nga po namin kung tawagin noon. Pero sa kanilang 3 po, merong isa na medyo kakaiba ang ikinikilos. Walang iba kundi si Aling Delia. Hindi po tunay na pangalan. Yung unang nakapansin po ng kakaiba ay yung nanay ko. Ayon kay nanay, dumadaan daw sa doon banda sa bahay ng isa pa naming kapitbahay na kung saan po yung nakatira naman ay ang mag-asawa na merong isang anak na sanggol pa. Sa may likod po ng bahay nila dumaan yung nanay ko. Dahil umulan po noon kaya medyo may baha po sa harap ng bahay nila. Kaya napilitan po yung nanay ko na dumaan sa may likod. Nagulat daw si nanay noon nang makita niya si Aling Delia na sumisilip sa bintana. Yung tipo daw ng pagsilip na parang yung buong atensyon nito ay nakabuhos lamang doon sa kung ano man ang kanyang tinitignan sa loob. Walang kamalay-malay yung isa naming kapitbahay na ginagawa na pala yon ni Aling Delia. Nilakasan po ni nanay yung tunog ng paglalakad para mapansin po siya ni Aling Delia pero wala pa rin talaga. Kaya hindi na napigilan ng nanay ko na magtanong. Lalo at nakakapagtaka nga naman na gabi na pero sumisilip siya doon. Delia, ano bang ginagawa mo riyan? Tanong daw ng nanay ko noon pero hindi daw siya nito sinagot na parang wala itong narinig. Bago pa man makapagsalita ulit yung nanay ko, bigla daw umiyak yung sanggol sa loob ng bahay. Yung tipong biglaan lang pero ang lakas po ng pagkakaiyak ng bata. Ganon na ganon raw po. Doon na talaga lumapit yung nanay ko at kinalabit daw po nito si Aling Delia. Ano bang sinisilip mo sa loob? Tanong daw ni nanay noon at doon palang natauhan si Aling Delia. Gulat na gulat daw po ito na parang naimasmasan.
At ni hindi nga raw ito nakapagsalita ng maayos na nabubulol-bulol pa sa kanyang sagot. Sabay agad rin daw na umalis. Parang nahuli talaga kasi ito ni nanay eh. Yung narinig lang daw ni nanay sa kanyang mga sagot ay napadaan lang din daw ito at sumilip lang nung umiiyak yung bata. Sa isip ni nanay noon, paano namang nangyari yon? Nakasilip naman agad ito bago pa man umiyak yung sanggol sa loob. Ang bilis daw nitong naglakad paalis na hindi na nag-abala pa yung nanay ko na habulin ito. Nung ikwinento po sa akin yon ng nanay ko, natawa pa nga po ako sa kanyang mga sinabi na baka daw hindi pang karaniwan ang pagkatao ni Aling Delia. Ang sabi ko po noon ay nag-iisip lamang masyado yung nanay ko at baka dahil doon kaya mali-mali na siya ng kanyang mga napansin. Hindi ko naman po alam na kakainin ko lang din pala bandang huli ang aking mga sinabi. Isang gabi po noon na hindi ako makatulog. Bumangon po ako sa higaan at dumungaw lang sa bintana. Titignan ko lang sana sandali yung nasa labas at iinom ng tubig. Kaya bumangon ako. At nakasanayan ko na rin talagang dumungaw doon sa bintana namin. Ngunit nung dinungaw ko po, meron nga pong biglang nahagip yung aking mga mata na merong nakatayo doon sa may bintana sa ikalawang palapag kung nasaan naroon ang kwarto ni Aling Delia. Naalam ko po siyempre dahil kapitbahay po nito kami at madalas po itong dumungaw sa bintana. Pero sa punto po na yon, nakatayo po talaga ang isang babae doon sa may bintana na nung tinignan ko nga po ay sigurado akong si Aling Delia. Diretso lang po ang tingin nito at nakaharap po ito sa isa pa naming kapitbahay. Napatingin na ako noon at binabantayan ko ang kilos nito. Sakto po kasi talaga ang kinalalagyan ng bintana niya sa kung saan din po nakaharap ang bintana ko. Kaya ang ginawa ko, binantayan ko lang po ito sandali. Ngunit lumipas na po noon yung siguro mga 5 minuto. Pero nakaganon pa rin po ito sa bintana. Nakatayo lamang at hindi gumagalaw masyado. Nung mga oras po na yon, nagsimula naman pong umiyak yung sanggol sa kabilang bahay. Kaya narinig ko nga po na parang nagagalit na po yung ama ng sanggol. Natawagin po nating Kuya Jerry. Iyak po ng iyak yung sanggol at narinig ko na nga pong sumigaw yung tatay ng sanggol ng ganito. Hayop kang aswang ka. Alam kong nariyan ka lang. Sinabi na ng albularyo sa amin na inaaswang daw yung anak namin. Magpakita ka. Sigaw po noon ang tatay ng bata. Na malamang ay napuno na nga po. Lalo at ilang araw na ring nagkakaganon ang kanilang anak. Kaya nga umabot sa punto na nagpa-albularyo na sila. Nung sumigaw po ng ganon si Kuya Jerry, doon ko pa lang po napansing gumalaw na po si Aling Delia sa kanyang kinatatayuan. Kaya nga umabot sa punto na nagpa-albularyo na sila. Nung sumigaw po si Kuya Jerry, doon ko pa lang po napansing gumalaw na po si Aling Delia sa kanyang kinatatayuan. Tapos tumingin-tingin po ito sa paligid na parang tinitignan po nito kung meron bang tao doon malapit. Tumingin din po ito doon sa bahay namin kaya napayuko po ako noon at mas nagtago po ako habang sumisilip pa rin ng konti sa bintana. Doon ko na po nakita na bigla pong naghubad ng damit si Aling Delia na hindi ko alam kung bakit. Huwag po kayong mag-isip ng kung ano Kinakabahan po ako noon hindi dahil nagubad siya kundi nararamdaman ko talaga na parang may masama itong binabalak. Pagkahubad nga po nito ng kanyang damit, agad po itong tumungtong sa may bintana na parang tatalon. At bago pa man po ako makapag-isip, bigla-bigla na lang pong tumalon si Aling Delia sa bintana. At yung gumimbal po sa akin ng mga oras na iyon. Pagtingin ko po doon sa ilalim sa kanyang pinagbagsakan, wala na po ito doon. At sa halip, meron pong pusa na kulay itim na naaaninag ko po talaga dahil abot po yun ng ilaw nila sa may bandang harap ng kanilang bahay.
Paanong nangyari yon? Si Aling Delia yung tumalon. Pero bakit pusa yung nandoon sa ilalim at ni hindi ko man lang nga narinig na meron talagang bumagsak na mabigat doon banda. At yung matindi pa po doon, nung humarap po yung hayop doon banda sa direksyon ko, nakita ko talaga yung napakapulang mata nun at bigla na lang po yung tumalon sa kanilang bakod. Sabay tumakbo, papunta po doon sa kabilang bahay kung saan tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iyak ng sanggol. Grabing kaba na po yung nararamdaman ko noon dahil sa aking mga nakita. Pero mas lalo pa po akong nalito nung sumigaw po si Kuya Jerry na binanggit po nito yung pangalang Helen na pangalan nga po ng nanay ko. Ate Helen, alam kong aswang ka. Hayop ka, tigilan mo ng anak ko. Sabi ng albularyo, kapitbahay lang daw namin ang umaaswang sa anak namin. Kaya lumabas ka na dyan. Sigaw pa po ni Kuya Jerry noon na yung nanay ko pa po talaga ang kanyang pinagbintangan. Kaya nagmadali ako noon at tinignan ko si nanay sa kwarto at kakagising lang po nito dahil nga sa pagsigaw ni Kuya Jerry. Litong-lito po yung nanay ko noon, kaya lumabas po kami noon para klaruhin ang lahat. Talagang sumigaw po ako noon para linawin ang pangalan ng nanay ko. At sinabi ko pong papasukin kami ni Kuya Jerry dahil alam ko kako kung sino ba talaga ang totoong aswang. Dahil po doon ay pinapasok naman po kami ni Kuya Jerry. At habang sinasabi ko po sa kanya ang lahat ng aking mga nasaksihan at binanggit ko po mismo ang pangalan ni Aling Delia, nakarinig po kami agad ng kalabog sa pinto sa may kusina. At sinundan pa po yun ng makailang ulit na talagang galit na galit. Nung nagtakbuhan po kami doon, Sir Dan, bigla naman pong tumahimik pero nagsigawan po kami ulit noon nung makita po namin mismo ang nilalang sa may bintana. Sumilip po talaga yon at nanlilisik po yung mata habang nakatingin sa aming lahat. Galit na galit po eh. Nung kumuha nga po ng itak si Kuya Jerry at agad pong lumabas, hindi naman po nito inabutan dahil mabilis po yung tumakas. Sa galit po ni Kuya Jerry noon, pumunta po ito mismo sa bahay nila Aling Delia at pinaghahamon po nito. Doon na po lumabas ang dalawa pang kapatid ni Aling Delia na nakiusap kay Kuya Jerry na wag na siyang manggulo, lalo at wala daw katotohanan ng mga sinasabi namin. Wala kasing kaalam-alam ang dalawa na aswang nga yung kanilang kapatid. Yung tatlo pong ito ay pawang mga dalaga. Pero itong si Aling Delia lang po ang nagtrabaho noon sa Masbate. At pag uwi po nito ay ibang-iba na ang kanyang mga ikinikilos. Sa pakiusap po ng magkapatid ay nagawa naman pong kumalma ni Kuya Jerry. Pero may kinuha po siyang bigay daw sa kanya ng albularyo. Parang medalyon na ayon daw sa albularyo ay pangproteksyon at hindi daw kayang hawakan ng isang aswang. Pinahawakan po niya yon kay nanay at sa dalawang kapatid ni Aling Delia. At nagawa naman po nilang hawakan. Ang sabi po ni Kuya Jerry noon ay hawakan lang daw yun ni Aling Delia para mapatunayan na hindi nga siya aswang. Pero hindi man lang po lumabas ng kwarto si Aling Delia sa kabila ng pangungulit ng kanyang mga kapatid na gawin na lang niya para matapos na. Nagbanta pa po ito na ipapabarangay daw niya kami dahil sa aming mga binintang. Doon na po sinabi ni Kuya Jerry sa kanyang mga kapatid na aswang talaga ang kapatid nila. Kaya ayaw nitong gawin ang ipinapagawa sa kanya, samantalang napakadali lang naman sanang hawakan yon kung wala naman siyang tinatago. Pagkatapos nga pong sabihin yon ni Kuya Jerry, ay nagsiuwian na lang po kami. Kinabukasan po, wala namang nangyari sa pagbabanta ni Aling Delia at sa halip, siya po yung umalis sa kanilang bahay. Lumayas po ito, kaya humingi po ng pasensya ang dalawa niyang kapatid na parang alam na po naming lahat na totoo nga po na isa talaga itong aswang. Huling balita ko po nasa Maynila daw po si Aling Delia.
Hindi na po kasi ito umuwi. Kung hindi po namin sinabi agad ang totoo, baka biktimahin pa po talaga niya ang sanggol. Hanggang dito na lang po